Kung kayo hong tatanungin, Senator, no, if ever, ano ho ba ang the only way para ma-redeem ang image ng Senado ngayon? Ano ang pwedeng gawin nila? Let's say, kasi ngayon, dapan-dapa nga, sinasabi nga natin kanina, yung image napakapangit no, sa global stage. So kayo, anong tingin nyo, anong redemption ang pwedeng gamitin para at least makaahon naman, ang babaho compared to the House, mas masikat pa ngayon ang House. Talagang nasira ang Senado dyan. Tapos ngayon, ito ginagawa nila, pipilitin nila na bumoto kahit na wala doon sa Senado. Talagang halatang halata na. Kaya dapat siguro mag-resign na si Cayetano para masalba ang image ng Sige. Senado dahil importante sa tao yan. Dapat ituloy na yung impeachment. Doon tayo mag-focus sa impeachment. Ano ang naiisip ko, lukot na lukot ako dahil mahirap manalo sa Senado eh. Buong Pilipinas siyang hahabulin mo at pakikiusapan mo na makapagsilbi ka. Nangingi ka ng permiso, mapagsilbihan sila. Pero siyempre, minsan, hindi inaasa pagkakataon at kung hindi nakapagpigil yung senador, ay hindi maganda ang kanyang gagawin at hindi ko naman sinasabing ganyan ang nangyari, pero nakakasuhan sila. At pag nakasuhan sila, siyempre, may bahid ng duda ang mga tao. Ang Blue Ribbon, ang ibig sabihin niyan, Committee on Accountability of Public Officers. Mahirap ka magtanong kung ikaw rin ay pinapa-account ng Sandigan Bayan o kaya ng Ombudsman. Yun ang nangyari sa Senado. Halos marami sa kanila ay nabahiran ng hindi naman totoo kaagad na sila ay guilty, pero doon lang sa flood control, ang dami nila na tinamaan. Kaya ako yung nag-worry talaga sa Senado sapagkat ang Senado, yan ang pader ng dignidad, yan ang pader ng integridad, yan ang pader na ang karunungan nila ay pang buong bansa. Kaya dahil umikot sila, alam nila ang mga problema. Kaya kung hindi nila gagawin yan, talagang maghihikahos ang ating bansa. Senator, binanggit mo na rin kasi kanina na meron na kasi mga nakakasuhan. Ang very ironic pa kasi dito, Senator Dick, yung yung composition ng Blue Ribbon, ito rin kasulad ni Senator Jinggoy, kasama ito sa original Blue Ribbon Committee report ni Senator Ping, no, siya pa namumuno ng Blue Ribbon. Tapos hindi naman sila pumirma, sila Barcoleta, sila Senator Pia. Di ba? Kaya ito ay dumiretso na sa ombudsman. Di ba? Dinala na nilang ni kasi hindi niya mailabas, 7 lang ang pumirma. Kayo nga sa Blue Ribbon, with all these developments, sabi nyo nga, it's very sad dahil ganito na ang kinahinatnan ngayon ng Senado na talagang dapang-dapa na in terms of approval rating sa mga mamamayang Pilipino, Senator Dick. Yung Blue Ribbon report ni Senator Ping, sila rin doon yung isa doon, marami doon involved sa flood control mess Talagang tatamaan yan. Dahil alam mo, ang Blue Ribbon, kahit na hindi nila pinirma, nakala nila nakalusot na sila. Hindi kayo makakalusot. Dahil lahat ng inimbestigahan ni Pink, lahat ng inimbestigahan ni Dick Gordon sa 12 taon ko na nandiyan sa Blue Ribbon, pwedeng gamitin sa korte yan dahil meron kayang sinumpaan sa laysay dyan. Hindi kayo makakapagsalita dyan na hindi kayo magtataas ng kamay na sinasabi mo, nangangako na ako, magsasabi ako ng totoo. Sumusupa ako sa buong bansa sa Panginoon. Lahat na sasabihin ko dito ay totoo. Ngayon, kung ikaw ay natabaan dyan, talagang hindi maganda sa ating bayan yan. Kaya nga, sinasabi ko palagi, dapat nag-iingat kayo sa pagpili ng mga ilalagay nyo. Na dapat ang Senado, ang tingin ko dyan ng bata ko, yan ang bastion of integrity. Yan ang bastion of dignity. Yan ang bastion na mas matatalino dyan dahil 24 lang yan, pero buong Pilipinas ang kanilang tinatahak para makumbinsin bumoto sa kanila. Kaya nung araw sila sabi nila, marami magagaling dyan. Sila Tolentino, sila Diokno, matatalino lahat. Pero bihira nagkakaroon ng bahid, katulad ngayon, nalahian na ata ng korupsyon ang marami sa kanila dyan sa Senado. Okay, Senator, since ikaw naman talaga abogado ka rin, o bati ka abogado ka, syempre mainit na issue rin ngayon dito, di ba? Yung nagkaroon ng walkout, ang issue yung rules
tungkol dito sa pag-constitute ng Committee on Rules na yung pinalagan, no, ng mga minority senators. Yung minamadali kasi yung remote participation ng mga senador na posibleng hindi sila makaboto kung wala sila doon, di ba? Dahil nga siguro na-anticipate nga yung arrest at yung ito sa kaso ni Bato de la Rosa. Kayo, how do you view all of this yung sa rules na somehow nagiging problema ngayon kaya hindi maisulong itong remote participation ng mayorya? Hindi talaga may susulong yan. Una, wala pa sila nako-constitute. Pero nag-constitute sila ng mga committee, wala pa nilalagay na miyembro. Oo. At pangalawa, talagang ipapasa yan sa committee on rules and may question nga. At tingin ko, talo lahat yung sinasabi nung itong nagpapanggap na majority. Dahil dapat yung ilalagay dyan ng mga committee members ay una-una walang bahid ng korupsyon. Pangalawa, dapat they will be impartial. At kaya yung tinatanong natin ngayon, paano yan? Mako-constitute ba yan? Pati yung buong Senado. Yung quorum, kino-question na. Dahil ang quorum, 23 sila, dapat 12 plus 11. No? Ang nangyayari ngayon, mababawasan sila dahil si Bato wala na, Jinggoy, mawala si Jinggoy, if ever. kung nadali si Jinggoy, mangyayari yan, babawasan yung 13 ng kabila, no? So magiging 12-11. Tapos meron pa mga kaso, yung kay Marcoleta, napakadali nun. Dahil inamin niya Yung inamin niya. Yung tungkol dun sa plunder. Natumanggap siya ng pera, no? Na malalaki, lipat na plunder ang amount, no? Yeah. At inamin niya rin na nasa kanya yung pera, pero hindi niya nalagay sa salarin, hindi niya dinadeklara. Ang tawag doon, kahit na wala kang binibigay, indirect bribery. Mabigat rin yan. Sa madaling sabi, merong plunder, merong pang anti-graft, yung indirect bribery, malamang hindi na rin makaboto. Kaya makita mo yung mukha ni Senator Marcoleta, nalulukot na aburido na, bumabato na kahit anong binabato. Ngayon, magkakaroon rin ng problema si Padilla dahil nasama siya doon sa pagtakas. No? At kita-kita sa TV, may ebidensya. At saka, lahat sila nahuhuli sa bibig para mga isda Inaamin nila na, di ba? Nagse-self-destruct, parang ganon. Tingin nyo, sila mismo. Sabi nga nung kasabihan nung araw, those whom the gods wish to destroy, they first make them mad. Di ba? Halos insane na lahat di ba? So, marami kayo makikita dyan. Meron isang senador dyan, may kinonvict na siya nung dating ombudsman, inayos naman ng sumunod na ombudsman in secret. In secret. Talagang lalabas ulit yan. Hindi mo maitatago yan. So, talagang ultimately, ano yung all the members of the Senate na quorum? Ang quorum is based on 24, pero halimbawa may namatay, 23, halimbawa may nakasuhan, hindi nakasama sa botohan yan. Hindi sila makakaboto. Ayan ang magiging majority ngayon. Okay, so yun nga, maganda yung punto nyo na yun. So ibig sabihin, kung limited na kasi ang session by next week, hanggang June 5 na lang. So yung Monday, magko-convene uli sila. Kung palagay nyo ho ba sa mga itong mga news developments at saka yung political noise sa social media, mukhang malabo isulong kasi kung malilimit na number nito mayorya, maisusulong nila yung remote participation ng ilang senador na hindi makakaparticipate. Hindi naman tama yung remote participation Dahil kung ikaw mag-iimbestiga, dapat nakikita mo. At saka nagtangkanan sila Trillanes at saka sila De Lima dati. Hindi pinayagan. Alam naman nila mga senador yan At alam natin ang talagang pakay nito mga ito. Dahil kakampi nila, ginudyos nila si President Duterte. Kung bakit ganon. Kahit gagawin, babaliin nila yung katotohanan, babaliin nila yung rules, talagang mahalata ng tao talaga. Hindi mo maitatago yan at paparusahan ng tao yung mga yan sa mga darating na panahon. Labag sa batas yung ginagawa nila. Nakalagay doon sa rules, pagka lang merong force majeure, sila sabi sa senador, force manure. Hindi tama yung sinasabi niya. Ang force majeure is an act of God. Diba? Malaking earthquake. And the big one, tinamaan tayo. Sarado lahat halos. Malaking gera. Pwede yun. COVID. Hindi makapasok sa Senado dahil may mga restriction. Yun, pwede yun. Pero
kung gagawin mo para maikubli mo si Vice President Duterte sa impeachment, huling-huli yun, di ba? Hindi tatanggapin ng taong bayan yan. Hindi tatanggapin sa Korte Suprema yan. Okay. Kung kayo hon tatanungin, Senator, no, if ever, ano ho ba ang the only way para ma-redeem ang image ng Senado ngayon? Ano ang pwedeng gawin nila? Let's say, kasi ngayon, dapan-dapa nga, sinasabi nga natin kanina, yung image napakapangit no, sa global stage. So kayo, anong tingin nyo, anong redemption ang pwedeng gamitin para at least makaaho naman? Ang babaho compared to the House, mas masikat pa ngayon ang House. Noong araw, ang House ang hindi magandang image. Ngayon, Senado na ang hindi magandang image. Maaaring sabihin dyan, ibalik yung justice, yung dignity, at saka integrity. So ano dapat gawin? Senior House, paano mo gagawin yan? Siguro, malaking bagay yan kung si Bato. Tatanggapin ko yung kaso, haharapin ko, di ba? Isa yun. Dahil talaga naman valid yung warrant para sa kanya. ICC. Bakit ba pinaghahati natin? Ang pagpatay dapat parusahan. Ang pagpatay pinaparusahan hindi lang ng bansa, ngunit ng buong mundo. Hindi mundo ang nagpaparusa sa ICC. It is an international concordat ng mga bansa na sinabi meron tayong rules and regulations para kung magkamisan may mga bansa hindi kayang hulihin yung masasamang tao na pumapatay, papasok ngayon yung ICC. Pumirma tayo ng lahat dyan. Una pa naglakad ang Pilipinas yung panahon ni Ramos. Kaya lang, hindi na ratify kagad. Kaya ginawa ko, ako ang principal author at saka sponsor. Yan nga, kaya rin nga ito, International Humanitarian Law, kayo yun Crimes against... yung RA 9851. Kayo yun At malinaw doon na ang general rule dapat ang bansa. Pero kung pwede nating ibigay pagka tinanggap na ng ICC at yan nakalagay doon sa Pangilinan versus Cayetano na yung mga dinaan ng araw na kasama tayo sa ICC, yun ang nililitis. Yun lang pasto, hindi na kayang linitin. Umalis tayo Pero ang tanong dyan, Dani, ito. Sino ba nagpaalis sa atin? At bakit umalis? Bakit umalis tayo under Duterte? Sapagkat nung dinimanda si Duterte sa ICC, ng isang tao na ngalang Sabio, na kinabahan siya. Dahil pagdating sa ICC, talaga hindi mo makakausap yung West doon. Sabi niya, iaalis ko na tayo. Pag inalis mo, that means you're guilty. Diba? So, you're guilty. Yeah. Mabilis lang Kaya sila. gano'n din sila pinipilit na. Dito tayo sa Pilipinas. Sa totoo lang. Bukod doon kay Jaime Jose at saka yung sila Pineda, yung nag-rape Calabagi de la Riva. Yun talagang makikita mo, tinatanong mo paano may babangon ang ating Senado, paano may babangon ang katarungan. Pagka nakita na natin na may life imprisonment for tinatawag nating plunder, di ba? Nung araw, natakot lahat. Mayayaman yung nag-rape ni Maggie de la Riva. Talagang binitay, di ba? Pero yung electric chair sila. Sorry medyo kapos tayo sa oras. Pero yung quick lang, ibig sabihin yung mabilisan na pag-redeem ng image ng Senado, yung bang change na Senate leadership for now is very crucial para at least mabago lang ang mga It is necessary because nagkalat si Cayetano imbis na iayos na, ginamit niya para manalo siya at ibinulgar siya ni Bato de la Rosa na siya ang nagpapunta sa kanya para bumoto. At siya rin ang gumawa nung sinabi inaatake ang Senado, yung moro-moro na, hindi moro-moro yan. Masama naman sa mga kababayan natin yan. Yung kanilang pambobola na may gera, nagbalilan doon sa Senado, yung pala sila nag-stage para makatakas sa etong si Bato. Talagang nasira ang Senado dyan. Tapos ganyan, itong ginagawa nila, pipilitin nila na bumoto kahit na wala doon sa Senado. Talagang halatang-halata na. Kaya dapat siguro mag-resign na si Cayetano para masalba ang image ng Senado dahil importante sa tao yan. Dapat ituloy na impeachment. Doon tayo mag-focus sa impeachment.